Kung mapapansin mo yung operation, yung pagka-obsess nila, hindi ito typical na obsess kasi marami namang mas malubha pa na mga kaso, mga convicted at pinaghahanap na may arrest warrant, pero hindi kagaya nito na talagang full force at balita nga natin magdadagdag pa nga, parang nakukulangan pa sila sa puwersa ngayon. So kumbaga, in the way rin, ang gawi nitong si Torre, parang parang alam mo yung parang pressurized na kailangan kong i-meet ito no matter what, para i-justify yung patuloy nilang pag-stay dyan. Sasabihin ko na nakita na namin, meron kaming heartbeat na nakita, sinasabi dito sa Paaralan, sa JMC, pero naghalughog dito sa tapat ng cathedral mismo. Makikita mo doon parang gina-justify lang nila para magtagal pa sila dyan sa area, Banat. At ang ano pa nga dito kasi 'di ba kung mapapansin natin yung sinasabi nila na OA naman daw ang kasi nung mga unang araw nung nandiyan sila Coach Oli tsaka si Boss Dada tsaka si Master Judea, tuloy-tuloy kami ng contact, nag-uusap-usap kami hanggang ngayon. May mga nagko-comment bakit di pa umuwi ang mga yan? Ang OA naman, wala namang mangyayari. Alam mo nung nangyari yung itong nakaraan lang, sila ho talaga gulat na gulat Kasi first time nila makakita ng ganong kadaming pulis. So ibig sabihin, lahat ng intel na nakukuha ng KOJC at ni Pastor Kibuloy noon, talagang nagaganap na ngayon. Tama. So lahat po talagang nangyayari na. Yung tama yung sinabi ni Sir Admar na na talagang eto ba bakit ganito katindi yan? Kaya nga tinatanong ng iba, baka naman nakapag-down na yung Amerika. Diba? Baka naman nakapag-down na at sinabi nitong, ewan ko alam mo naman, napakasinungaling nitong general na to. Oo, meron kami dyan, mag-down na kayo, kami nang bahala, bukas na bukas. Hindi, pwedeng ganun Pwede. Diba? Hindi ko sinasabing ganun pero pwedeng mangyari yun sige, kami nang bahala dyan, sigurado na yan, basta mag-down na kayo kung ano yung kailangan nyo. Kaya tuloy ngayon, wala na sila choice, talagang wasakin na natin to, kailangan makuha talaga or else mapapahiya tayo dito. Kasi kung titignan mo ang background din ng boss ni Torre, ang mga kaso ginaharap niya puro scam sa pera, Banat. Talaga? Oo. Tingnan mo yung involvement ni Marbil sa pag-i-scam ng sarili niyang kapwa pulis. Yung mga provident fund dyan, yung mga paluwagan dyan. Naku po. Kaya ako hindi nagtataka diyan sa binabanggit mong baka nakabali na, di ba? Yung kumbaga sa karpintero boss, bago tayo magsimula, pabali muna. Oo nga baka nga Hindi, baka nga ang kasi alam naman natin itong general sinungaling na to, grabe magsinungaling to, harap-harapan Oo. Di ba? Malay natin. Walang kagatol-gatol kung magsinungaling. Alam nyo, sa totoo lang Sir Jay, sa dami ko ng kakilalang sinungaling, ito ang sinungaling na confident. Correct. Ewan ko nga, sabi ko nga, nahuli na kaya ito ng asawa niya? I mean, kasi grabe siya magsinungaling, talagang confident siya, harap-harapan siya magsinungaling Pati kay sila Senator Bato, para bang okay ka lang? Kitang-kita na yung mga mali mong ginagawa, nagsisinungaling ka pa. Oo. Posible lang hindi ko sinasabing sigurado. Posible na nagsinungaling na siya sa Amerika at sinabi niyang, okay na, lapit na, dito na, nakita na namin. Kasi gayon nga, gano'n na lumalabas sa ibang media At saka, nag-press con sila bago, yung one day after, yung, di ba, tumira sa madaling araw. Kahapon na nag-press con silang dalawa ni Marbil. At ang sabi, minuto na lang ang inaantay namin, makukuha na namin siya. Alam mo, Sir Jay, akala ko nga pinakasinungaling na si Remulla Si Remulla nun, may 99%, may ganyan-ganyan pa May tumaig sa kanya. Linawin natin si Boying yan, hindi si Boying. Hindi si Jeff Junbeck si Boying yan. Hindi kasi 'di ba na yun yung tipo ng solve na 99%. May video pa. At meron siyang 1% na hindi siya sigurado. Oo nga. May mas matindi pa pala sa kanya. Etong si Torre.
nakakagulat nakakagulat itong si Torre, kakaibang gumalaw. Ang sinasabi ni Admar kanina, bakit parang so consumed, no? Kung gagamitin natin yung wikang English, yung obsession niya, so consumed, yung talagang tinaya na lahat, wala nang tinira. Kumbaga sa naglalaro ng pusoy, isinugal na pati biyenan, no? Oh, yun, ganun ang nangyari. Alam mo, Sir Jay, meron kasing dyan merong spiritual na paliwanag dyan Kasi Sige sabi nga, nila, in the last days, people will be lovers of themselves. Tapos, alam naman natin, when you say lovers of themselves, the more that they would really love themselves, is kasama na ho dyan ng love of money. Pag love of money talaga ang umiral sa'yo, wala na. Lahat sasarado na. Kahit nga, kita natin yan sa mga pamilya di ba? Nag-aaway nga magkapatid because of mana. Nagbabarila, no? Oo, mana lang yan. Magkano lang yan? Magkano kaya ito? Doon sa reward. Di ba, hindi naman sa sinasabi kung ganun si Torre, pero kung bibigyan ka ng 20 million dyan, talaga nga namang baka kahit maghubad dyan sa gitna, gagawin mo para lang mabigyan ka ng 20 million. Hindi natin alam, di ba? Kaya yan ang, kasi tama si Admar, desperado na. Sagad sa ito ang pagiging desperado nito ni Torre. Hindi mo talaga makita kung saang anggulo Tsaka, ano pa ba ang dahilan? Dagdagan ko lang yung pagiging desperado. Biruin mo, yung mga nakatira doon, bago makabalik, pag lumabas sila, hihinga ng court order. Ang mga squatter nga, pag nag-relocation, kumbaga, pag dinimolish yung bahay, needed ng relocation. Ito, pinaalis mo na sa bahay nila Inukupan na nila, tapos yung mga nandun sa loob, hindi na basta-basta makakalabas kasi natatakot na sila. So, ang nangyayari, parang naho-hostage na sa loob ng ilang araw. Yung mga missionaries ng KOJC, wala nang klarong kain, tulog, mabuti pa sila, naghihilik, tinatanggal pa yung boots nila at kung saan-saan pa sila natutulog dyan sa malinis na lugar sa KOJC. Dahil, pag bumabalik sila sa kwarto, pag babalik na naman sila sa para magbantay dito, ang pulis pong binabantayan namin kasi dahil po sa mga balitang nagiging magsasaka sila. Nagtatanim po sila ng kung ano-ano. Kaya yun yung binabantayan nitong mga missionaries na ito, umaga hanggang late night. So wala na talagang oras na makapagpahinga ng maayos sa sariling tahanan ng mga KOJC, At patuloy yung actually nagbigay pa nga ng hard copy ng letter, demand letter na umalis na ang pambansang pulisya kasi sobra-sobra na. Hindi na reasonable time yung kanilang pag-i-stay doon. Ayaw tanggapin ata ng opisina as per nung na-interview natin sa Attorney Torion. Pumunta doon sa opisina ng PRO 11. Ayaw tanggapin. Nag-personal na ibibigay habang dito kamakailan si Torre daw. Hindi rin tinanggap. So verbal na lang. Ayaw pa rin. Hanggang ngayon nandyan pa rin. And patuloy pa rin nilang ipinipilit na nandyan si Pastor kahit wala. So, parang parang to the point na napasubo na tayo, dire-diretso na tayo, tsaka nababalitan pa natin, posibleng umabot ng hanggang 1 buwan. Alam mo nga, Sir Admar, sa totoo lang, yung ginawa nila dyan sa KOJC, patunay na napakabait na mga taga-KOJC. Wala akong biro. Kasi, imaginein mo gawin nila yan sa iba. Bahay nila yan, compound nila yan. Legally, they have the right. Diba? Meron silang karapatan na depensahan ng kanilang bahay. Correct. Legally on court, pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin dun sa mga nag-o-occupy illegal. Okay lang sana dun sa serving of warrant. But after that, they have to leave. Correct. After na nag-stay na dun, illegal na po ang ginagawa nila. Kulo-kulo lang ang mga taga-KOJC. At niyari sila dyan. I hope not. Hindi ko ho in-encourage pero kung sakaling loko-loko lang yung mga yan, sa mata ng batas, illegal po ang mga to. Mga nakastay dito sa KOJC. Buti na lang talaga, matitino at mababait po ang mga taga-KOJC. Or else, di ba? Pwede
Ang dami-dami nilang harapin kaso, Byron. Trespass to dwelling, desecration of places of worship. Ang dami. Hindi ko... Kaya nga iniisip ko, baka hindi talaga ito ang pakay nila. Alam nyo, Sir Jay, wag nating kalimutan si Himarantan. Kasi tanda natin, dilipat yan dyan. May purpose yan dyan. Alam naman natin saan na-involve si Marantan eh. Doon sa ginawang raid kay Congressman Tebes. Diba? Yung natagpo ang mga keso, mga baril daw na na-dismiss no eventually. Pati Granada, oo. Oo. So, ibig sabihin, hindi, kaya nga, mabibingi ka sa katahimikan ni Marantan. Bakit kaya? Gumagalaw kaya siya dyan? Ano kaya ang nangyayari ngayon dyan? Kasi tao niya iba dyan. Ako, hindi yung naalala ko yung Dumaguete, Byron eh. Ang naalala ko yung Atimunan eh. Ay, isa pa yun. Diba? Ayun, oo. Sino bang kinatay nila ron? Mas mataas ang posisyon sa kanya, di ba? Baka, hindi kaya nandyan siya, baka pag sumabit yung mataas, mayroong nangyayari. Pwede rin, oo. No, di ba? Kaya nga alam mo, ang kawawa dito, yung mga yan. Ordinaryong Kasi pulis. wala silang choice. Ordinaryong pulis. Sumusunod sila, pero alam nila, masasampahan sila ng kaso. Pag hindi naman sila sumunod, masasampahan din sila ng kaso. Diba? Kawawa talaga. Tsaka, balita ko nga, wala daw hong kain yan. Walang kain, walang tulog. Walang provision na wala silang dala eh. At saka tinitingnan ko sa labas, walang nagpe-prepare ng pagkain nila. Kahit na yung pack-lunch lang nila, walang tubig, walang relibo na, halimbawa, tapos ang pang-araw, iba naman yung panggabi. Walang ganun, parang kasi nung in-interview namin to sila, ang sinabi sa kanila, they were hoodwink eh. Ang sinabi sa kanila, 5 hours lang tayo ron. 5 hours lang. Oo. Nagtatanong nga tayo kung bakit ang daming mga pulis, pero nung pina-search ni Torre, tapos magre-report sa kanya na wala, i-insist pa rin niya, tapos kung wala pa rin, siya na mismo yung mag-iikot doon sa napuntahan na ng mga pulis. Kumbaga, nagdoble-doble, triple-triple, ilang beses na eh. So, kumbaga, bakit ka pa nagdala ng pulis din dyan ng marami? 'Di ba? Tapos, alam mo yung unang mga pahayag nung i-justify pa nila yung Juneteenth. Kasi ito, mas maluba pa ito sa Juneteenth eh. Mas marami ito eh. Libo-libo ito eh. 2,000 humigit kumulang ito. And sinabi nila, kaya kailangan ng maraming pulis, kaya kailangan ng maraming mga naka-full battle gear, kasi nga may banta raw. Kung may banta, ang himbing-himbing ng tulog ng mga pulis at kung violente, tama yung sinabi ni Banat Bay, kung violente lang talaga itong taga KOJC, ilang beses silang natulog dyan. Pwedeng doon sila matake. Bakit kung kailan sila naka-formation, doon magiging violente yung KOJC? Parang hindi akma sa mga sinasabi nila, Banat. Ako may suggestion lang ako sa mga taga KOJC. Alam ko, baka kasi masabi ng iba na hindi ko kasi naranasan, pero ako meron lang akong suggestion sa inyo. Let's look at this at a spiritual level. Especially siyempre kayo po ay mga ministro. Kayo po ay parte ng isang spiritual organization. Meron lang ako sa inyong mensahe. Tandaan niyo yung salitang kindness leads to repentance. Alam nyo, huwag nyo kong kakalimutan ang buhay ni Pablo. Si Pablo ang isa sa pinakamatinding umusig sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Pero when he was converted, siya ho ang pinakamaraming naisulat sa New Testament. Correct. Ano ibig ko sabihin? Alam nyo yung mga pulis na naandyan, they are observant. Human din ho yan. Tao rin yan. May puso rin yan. May mga nag-o-observe dyan na nagtataka sila. Sigurado ako nagtataka sila bakit ganito ang KOJC. Malay nyo, dumating ang panahon, mag-repent yan at magbago yan, and they would turn against the real enemy of the state. Yun lang sa akin I mean, sabi nga, di ba, pagka binato ka, hindi naman po inutos ng Panginoon yun because it's a strategy
in combating the evil. Diba? Balikan natin sila ng kabutihan. Alam mo yun, tingnan natin, malay nyo magbago yan. Malay nyo biglang ilaglag nila yung ano nila, yung kanilang amo kasi kinakawawa sila nung amo nila eh. For sure ako nararamdaman nila yan. Pambihira tong mga amo namin, walang kwenta. Kayo ang magpakain. Kayo ang umaruga sa kanila. Tingnan ko lang in the future pagka nagkailangan na nila magdesisyon, baka bumaligtad pa yung mga yan.